Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat. So, welcome muli sa araw-araw na pagpapala atid sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. So, mapalad po tayo at patuloy tayo ang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen. So, nais ko pong buksan muli natin ating Bible, yung nabasa natin nakaraan, yung part 1. Nasa part 2 po tayo ng ating pag-aaral about God's divine protection and care. Ayon po sa Book of Psalms 121 verse 1 to 8. Nasa ikalawang bahagi po tayo. Okay, so sabi po sa Tagalog, doon sa mga burol ako'y napatingin. Sasaklolo sa akin saan manggagaling. Ang hangad kong tulong kay Yahweh magbumula sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di niya ako hayaang mabuwal, siya'y di matutulog, ako'y babantayan. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Si Yahweh, ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Verse 6, di ka maano sa init ng araw, kung gabi di ka sasaktan ng buwan. Si Yahweh, ang siyang sayo'y mag-iingat, sa mga panganib, ika'y ililigtas. Verse 8, si Yahweh, ang siyang sayo'y mag-iingat, saan man naroon ika'y ingatan, di ka maano kahit na kailan. Purihin ang Diyos. Lord, thank you once again sa iyong mga salita na aming pagbubulay-bulayan. Mangusap ka sa amin, Panginoon, habang kami nakikinig ng iyong salita. Holy Spirit, we thank you. We acknowledge you are a great teacher sa mga oras na ito, Panginoon. Pagpala niyo rin po lahat na nakatune in sa oras na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin ng Diyos. So, nais ko po na puntahan natin yung ikalawang bahagi ng aking tinurong nakaraan about God's protection and care. Dito po sa ating foundation verse sa Book of Psalms 121 verse 1 to 8. One of my favorite chapter and verse sa Book of Psalms. Hallelujah! So, sabi ko nakaraan, Psalms 121 is a beautiful expression of trust in God's protection and care. Hallelujah. So, napaganda po ang Book of Psalms 121 na ito. So, ito'y nagpapahayag ng pagtitiwala sa proteksyon at pangangalaga ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, nung nakaraan ay nakapagbahagi po ako ng dalawang points dito sa ating aral, mga aral dito sa Book of Psalms 121 verse 1 to 8. So, may mga aral po tayong mapupulot dito. So, nakapagbigay po ako ng dalawa. So, ano po yung dalawa na yun? Na aral dito sa Book of Psalms 121 verse 1 to 8. So, para hindi natin makalimutan, first is our God, the creator of heaven and earth, as the source of help. Hallelujah. So, ang ating Diyos na manlilikha ng langit at lupa, so bilang pinanggagalingan ng tulong. So, malinaw po yung ating foundation verse sa Book of Psalms 121 verse 1 and 2. So, sabi rin, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? So, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Purihin ang Diyos. So, ang tunay na nagbibigay sa atin ng tulong ay walang iba kundi ang Diyos. So, sabi ko nga, ang tao pwede tayong tulungan, but ang tulong ng tao ay may limitasyon. But the help of God is not limited. So, unlimited po ang help ng Diyos about sa atin. Amen. So, purihin ang Diyos. So, yun po yung unang-una na nabanggit ko nung nakaraan. And then, pangalawa po, God as our guardian. Hallelujah. So, hindi lamang po tumutulong ang ating Diyos. Siya rin po yung nagbabantay sa atin. At alam nyo, napaganda nagbabantay sa atin, hindi natutulog. Palaging gising ayon sa verse 3. Ang sabi rin, He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Hallelujah. So di niya ako hayaang mabuwal. Sa di matutulog, ako'y
babantayan. Purihin ng Diyos. So, lagi po tayong babantayan ng Diyos. So, yung gwardiya, minsan nakakatulog. Pero ang ating Diyos, mga kapatid, kailanman, hindi natutulog para bantayan ka. Bantayan ako. Bantayan tayong lahat. Lalo na sa panahon natin ngayon na masama ang mundo natin. Mapanganib ang mundo natin ngayon. Pero huwag tayong magalala. Mayroon tayong Diyos na hindi natutulog na nagbabantay sa atin. Hallelujah. So, purihin ng Diyos. So, ang verse na yan ay binibigyan ng emphasis na ang Diyos natin, God's vigilant watchfulness, hallelujah, over us na kanyang mga anak o tayong mga tao. Okay, pupunta na tayo sa pangatlo. So, pangatlong aral makuha natin dito, Psalms 121 verse 1 to 8 is, third is the Lord's constant protection. Hallelujah. So, ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa atin. So, take note, verse 4. Hallelujah. Sabi rin, behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Hallelujah. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So anong pinapakita dito ng Panginoon? Ang Diyos natin, take note, the Lord's constant protection. Hindi po tumitigil ang pagbibigay sa atin ng Lord ng protection. Amen. 24 hours a day, 7 days a week, ang protection ng Diyos sa atin ay tuloy-tuloy. Hallelujah. So napaganda po. Mga kapatid, itong aral na ito, dito makukuha natin Psalms 121 verse 1 to 8. So take note, God's watchful care is likened to that of a shepherd's constantly attentive and protective. Hallelujah. So, ang maingat na pagbabantay at pag-aalaga ng Diyos ay inihahambing sa isang pastol na palaging nagmamasid at nagpoprotekta. Purihin ng Diyos. So, ang Diyos natin palaging nagmamasid sa atin. Just imagine, 24 hours a day, 7 days a week, nakatingin ang mata ng Diyos sa atin. Binabantayan tayo. Hallelujah. So, kung mayroong mga nagtatangkang lalapit sa atin, mga kampon ng kadiliman, hallelujah, so hindi nawawaglit ang tingin ng Diyos sa iyo at sa akin. Pipitikin ng Diyos ang sino man magtatangka na manakit sa atin, hallelujah. So, yan ang Diyos natin. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So, this reinforces the idea that His presence is ever with us, keeping us safe even when we are unaware of dangers approaching. Hallelujah. So, pinapalakas nitong ay ideya na ang kanyang presensya ay laging naririto, laging naririyan, nagbabantay sa atin. Kahit hindi natin alam ang mga panganib na dumarating. Amen? So, nandyan ang Diyos, nangangalaga sa atin. Hindi natutulog, palaging gising. Tuloy-tuloy ang kanyang pagbabantay sa atin. Kaya wala tayong dapat ipag-alala, mga kapatid. Amen. Pang-apat na maaral makuha natin dito Psalms 121 verse 1 to 8. Fourth is God as our shade and shelter. Hallelujah. So ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, siya bilang ating lilim at kanlungan o taguan. Amen. Purihin ng Diyos, Psalms 121 verse 5 to 6, ano sabi, the Lord is our keeper, the Lord is our shade. On your right hand, the sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Hallelujah. So si Yahweh ang ating tagapag-ingat, laging nasa piling upang magsanggalang. Di ka maano sa init ng araw, kung gabi, di ka sasaktan ng buwan. Yun, purihin ng Diyos. So, God as our shade and shelter. Siya yung ating taguan. Amen? Siya yung ating kanlungan, ang ating Panginoon. Amen? Siya yung shelter natin. Bakit may bahay tayo? Okay? So, anong purpose? Bakit tayo ay may bahay? So, kaya tayo may bahay para pag may malakas na bagyo, may malakas ng ulan, hindi tayo mababasa. Ha? Yun ang shelter natin, yung bahay na ibinigay sa atin ng Diyos. So magpasalamat tayo kay Lord, binigyan tayo ng mga sariling bahay para tayo ay hindi mababasa pag umulan. Kung may bagyo, nandun po yung proteksyon sa atin sa pamagitan ng bahay na ibinigay sa atin ng Panginoon.
Amen. So, purihin ang Diyos. So, ang paglalarawan ng Diyos bilang lilim, take note, ay nagmumungkahi ng kaaliwan at proteksyon mula sa mga malupit na elemento na nagpapakita ng pisikal at espiritual na pangalagaan. Amen. So, whether in the light of day or the darkness of night, take note, God's protection encompasses all circumstances. Hallelujah. So maging mula sa liwanag ng araw hanggang sa dilim ng gabi, ang proteksyon ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat ng pagkakataon o kalagayan. Purihin ng Diyos. So yan po ang ating Panginoon. So hindi niya tayo iniiwan ni pinababayaan man. Sabi nga ng Psalms 91 verse 1 and 2, sabi rin, siyang naghangad ng pagkupkup ng katastaasan at nanatili sa pagkalinga ng mga pangyarihan ay makapagsasabi kay Yahweh, muugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Amen? So, purihin ng Diyos. So, yung pong napagandang promise sa atin ng Panginoon. Okay, panglima. Mabilis na lang po ito. So, panglima, the promise of preservation and safety. So, ang pangako ng pangangalaga o pananatili at kaligtasan ng Diyos sa atin. Psalms 121 verse 7, ano sabi roon? The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. Hallelujah. So si Yahweh ang siyang sa iyo mag-iingat sa mga panganib, ikaw ililigtas. Take note, this promise reassures believers that God actively protects them from evil and harm. Hallelujah. So purihin ng Diyos. It reflects His commitment to safeguard our lives and provide deliverance from spiritual and physical threats. Purihin ng Diyos. So pinapakita o pinapamalas nito ang kanyang pangako na ingatan ng ating mga buhay at magbibigay ng kaligtasan mula sa mga spiritual at physical na banta. So yan po ang ating Panginoon. Hallelujah. Lastly, tapos na po ako. God's preservation through every circumstance. Purihin ng Diyos. Kaya napakaganda talaga itong Book of Psalms 121 verse 1 to 6. So ang pag-iingat o pangalaga ng Diyos sa bawat kalagayan. Psalms 121 verse 8. Anong sabi ng Bible? The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Si Yahweh ang siya yung mag-iingat, saan man naroon ikay ingatan, di ka maano kahit na kailan. Take note, this verse signifies God's care in every aspects of our lives, daily lives, assuring us as believers of Christ of His protection in both. Hallelujah. So sa lahat na, sa lahat na ng aspeto ng buhay natin. Okay, so nandoon po yung pangangalaga sa atin ng Diyos. Amen? So purihin ng Diyos, yung pong napagandang paalala ito sa atin ng Panginoon. Amen? So ang talatang ito ay nagsisilbing tanda ng pag-aalaga ng Diyos sa bawat aspeto ng ating mga buhay. Araw-araw. Nandun yung pangalaga sa atin ng Diyos. So nagbibigay katiyakan sa ating mananampalataya ng kanyang proteksyon. Saan man, mga karaniwang gawain ay mga mahalagang pagkakataon. Purihin ng Diyos. So sa ating pagwawakas, mga kapatid, sa ating pagtatapos, take note yung Book of Psalms 121 verse 1 to 8 beautifully encapsulates the assurance of God's protection and care in the lives of believers. So ang awit 121, 1 to 8, maganda at naglalaman ng katiyakan ng proteksyon at pangalaga ng Diyos sa mga mananampalataya. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, pagtiwalaan natin ang Diyos. Amen? Package deal na po ang Book of Psalms 121 verse 1 to 8. Amen? So ano lang kailangan natin? Manampalataya sa Kanya at tanggapin natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Tapos lamang po natin ating dalawang kamay. Sundan natin maiksing prayer na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo. Nananampalataya ako na kayo ang Diyos na aking tagapagsanggalang. Kayo ang Diyos na aking tagapagligtas. Humihingi po muna ako ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Linisin mo ako ng banal na dugo. Binubuksan ko ngayon aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name,
Amen. Ako lang po manalangin, Lord. Thank you sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain mo silang lahat. In Jesus' name, katagpuin mo kinang pangailangan, spiritual, physical, financial, material, emosyonal. Salamat o Diyos na kayo ang Diyos na ang alaga sa amin, nagpuprotekta sa amin, hindi ka natutulog at palagi kang gising. Salamat po, Ama. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So God bless po sa lahat. Bye-bye.